Welcome to our life in UK. Simple life, lots of adventures, and family. Join us and don't forget to subscribe, guys. Hello, family! Naisip ko na ako ay gagawa ulit ng another sit-down vlog about my life in the UK as a Filipina wife and mom and a Filipina OFW in UK. Naisip ko na mag-share ulit ng aking experiences dito sa UK going back 11 years ago. Guys, mag-11 years na tayo dito sa UK. And siguro naman, we are experienced enough, to share a good insight of what is it like to live in the UK. Kasi matagal na tayong nakatira dito. And of course, talagang ma-share ko yung real realidad ng buhay dito sa UK. Kasi pinagdaanan na natin for 11 years. So, short history, no? I moved here in the UK in 2015. Ayan. 2015. So, that's 10 years last year. And nag-apply ako ng trabaho. Direct hired ako from the Philippines to the UK. I'm not a nurse, guys. Medtech ako sa Philippines for 5 years bago ako nagdesisyon na mag-move dito sa UK. I'm not a medical technology sa pathology department, but I'm a medical technology technologist sa neurophysiology. Ayan. So, if you don't know, yung neurophysiology is a very niche or small, specific or specialized department sa hospital. Ginagawa ko before I came here, yun nga, nagtetest kami ng neurological diseases. Like, for example, yung mga may seizures, yung nerve test, which is yung may mga neuropathy, yung mga may problem sa kanilang nerves dito, sa carpal tunnel, dito sa elbows, or any general problem sa nerves, sa body, sa katawan, sa mata, sa tenga, sa face, kung meron kayo yung mga Bell's palsy, ganyan. And also, yung mga pasyente na may comatose or mga pasyente na nagkaroon ng trauma sa brain which caused by cardiac arrest, mga ganon. So, mga pasyente namin dito sa UK din and also sa Philippines. So, way back in 2015, nagdesisyon ako na mag-move dito sa UK and dito mismo sa kung saan ako nakatira ngayon. And dito ko rin na-meet yung asawa ko, guys. British, Chinese. Which is yung asawa ko. So, I am married to a British-Chinese national. Dito na pinanganak si Andy. And dito ko na rin siya na-meet, guys. So, we met actually. Nag-date kami a year after ako nag-move dito. But I kept it low-key. Kasi hanggat hindi ako sure kay Andy, hindi ko pinakilala sa family ko. Ganon din siya. Hanggat hindi siya sure sa akin, hindi rin niya ako pinakilala sa family niya. Which is fair lang. So, we just enjoyed our company whilst I integrated my life in the UK. So, Andy, he made my life so exciting when I moved to the UK. Kasi, after a year of moving here, na-meet ko siya. And then, we did a lot of activities in very low-key lang. Hindi ko talaga pinopost sa Facebook, sa Instagram. Wala pa ako ng YouTube. And then,
Yung family ko, na-meet nila si Andy nung talagang sigurado na ako na si Andy ang seryoso na kami sa isa't isa. Kasi alam nyo naman dito guys, sa western country, lang sila, yung iba nagde-date lang for casual date. Hindi sila minsan nagde-date to marry. You know what I mean? So, minabuti ko na to keep it low-key. And then, naging seryoso na lang kami nung na-meet ko na yung family ni Andy. Siguro mga after a year or 2 pa. And then, na-meet ko yung stepdaughter ko. Nung pinakilala na niya ako sa stepdaughter ko, ayun na, alam ko na seryoso si Andy. So, yun yung history kung paano ko na-meet yung aking husband dito sa UK. Akala ko nung una, to be honest guys, Pilipino yung asawa ko. Kasi nung una kong nakita si Andy, akala ko Pinoy. Kasi mayroon siya talagang itsurang Pinoy, 'di ba? Pero wala. Chinese ang kanyang family, and nag-migrate dito sa UK ang kanyang parents nung mga bata pa sila. So talagang matagal na yung family ni Andy dito sa UK. Ang una kong impression ko nung nag-move ako dito sa place na to, which is a small town, pero city siya. Small town pero city. Naging city siya because of the cathedral. Ayan, yun na lang. Ang una kang napansin, super laid back ng lugar. Alam mo yung napaka-relax ng walang hassle. Alam mo yung sa Manila na maingay, magulo, may traffic, yung pollution, ganun. Pagdating ko dito, it's all the opposite. Magsasara yung mga tindahan, guys, ng, oh my God, 4:00 ng hapon on a Sunday night, Sunday afternoon. So, parang, hello, parang doon ka palang babangon, 'di ba, ng Sunday sa hapon. As you know, 'di ba sa Philippines, oh my God, 'di ba magmo-mall tayo after ng church, ganon, sa hapon, di syempre hanggang gabi na tayo doon. Yun yung nakagawian ko kasi sa Philippines noon, nakatira ako sa Cubao, sa Araneta Center, Cubao, which oh my God, it's very central, madaming malls, Gateway Mall, ganyan, SM. Malapit lang din ako sa Ortigas. So, pag gusto ko pumunta sa Ortigas, malapit din ako sa North EDSA, which is isang sakay lang sa train, andun na ako. And, pagdating ko dito, talagang, oh my, sabi ko, hindi ko alam kung magtatagal ako dito. Because, 4:00 pa lang ng hapon on a Sunday night, sarado na ang bilihan, guys. Ganun siya kalala. And then, when I moved here, of course, I have not driven. Hindi pa ako nagda-drive noon. So, I'd have to take the bus. So, kapag weekend, hindi ganun ka-regular ang mga bus kung saan ako nakatira, which is sa accommodation ng hospital kung saan ako nag-work ngayon. Doon ako unang na tumira sa accommodation ng hospital. And then, talagang, ang una ko pang talagang minemorize is kung ano yung pera dito. Alam mo yung 50p, 1 pound, 5 pound, 10 pounds. Yung mga ganun, talagang inaral ko yung mga pera kasi hindi ko alam kung magkano ibibigay ko dun sa bus driver. Hindi pa sila gumagamit nun nung tap-tap lang, hindi pa. Kasi nga 10 years, 11 years ago, hindi pa na-modernize. Pa-modern pa lang. Yung pagkain, oh my gosh, yung kakain ka, hindi mo alam. Kunyari, bumili ako ng sandwich, walang kalasa-lasa. Yung tipong,
Ano ba itong kinakain ko, Lord? Bibili ako ng sandwich sa Tesco, yung meal deal ba? Alam mo yung para akong hihimatayin sa pagkain. Kasi, oh my God, walang lasa. Siyempre, yung kung ano lang yung makita mo, yun yung bibilin mo. Kasi nga, walang nagtuturo sa'yo. Walang, eto dito ka kumain, ganun. Anyway, hanggang sa may na-meet akong mga Pilipino. Ayan, ibang angle naman kayo ngayon. Tapos, sila yung mga nakasama ko. Hanggang ngayon, sila pa rin yung friends ko. Since kasi guys, I came here, direct hired. Ako lahat ang nag-process ng papers sa Philippines. Kasi nga, specialized yung aking work dito sa UK. Walang agency na parang do it yourself ang nangyari sa akin. So, naging successful naman dahil sa may mga friends at saka workmate na ako noon na nandito. Na same ang route ng pagpunta nila dito sa UK. Pareho kami ng work. So, hindi ako nahirapan kasi meron akong pinagtatanungan. As a direct hired na physiology. Yun, kung tatanungin nyo kung paano ako nag-apply, may ginawa ako na vlog noon pa, but it was 10 years ago. So, hindi na ako reliable na maggawa ng tip na ganyan dito sa vlog ko because nga, that was 10 years ago, guys. Iba na ang process ngayon, iba na ang immigration rules. So, kaya hindi ako nag-share na ng mga ganyang tip kasi nga is hindi na applicable yung ginawa ko noon ngayon. So, I'm not, reliable source sa ganyang bagay. But anyway, yun yung isa ko pang experience na, oh my gosh, yung pagkain talaga, hindi masarap. Alam mo yung para kang hihimatayin sa gutom. After 1 hour, gutom ka ulit. Yung ganong feeling, kasi nga walang rice. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung Asian store. So, sinabi sa akin ng isang Filipina na friend, na naging kakilala ko na may Asian store, doon ka bumili ng mga, magic sarap, mga mamasitas, ganun kung gusto mong kumain ng Filipino food. So, yun naman yung tip nila sa akin noon. So, pumunta ako sa Asian store, So, yun, dun dun na ako pabalik-balik para, bumili ng mga lulutuin. So, ang ginawa ko, nag-batch cooking ako. Ang ginawa ko, every Sunday ng gabi, nagluluto ako ng mga pagkaing Pinoy. Tapos, may ref kasi ako sa loob ng nirerentahan kong room. Doon ko ini-stock yung mga pagkain. Nasa may ref, since may ref ako. So, yun yung isang tip ko sa mga Pinoy na, mag-move dito, na mag-isa kayo. Mag-batch cooking kayo. Kasi yun, nakakatipid na. At saka, maluluto nyo pa yung mga gusto nyo. Para kahit pagod na kayo sa trabaho, on the weekdays, ay, meron pa rin kayong pagkain na comfort food ba? Kasi kung wala kayong time na mag-cook sa weekdays, i-freezer nyo na lang. So, ganun ako nag-survive noon. Tsaka every other weekend pala, may sister kasi ako naman sa London. Nag-travel ako sa London. Then, yung ate ko, lagi namang nagluluto yun. So, doon naman ako nakakakain ng masasarap na pagkain. So, kapag umuwi na ako dito sa probinsya, tiis-tiis na lang. Ganun. So, ganun yung ko noon, ang starting point ko when I came to the UK. Alam nyo, sa totoo, walang madali. Hindi naging madali ang transition ng
life ko from the UK to from the Philippines to the UK. So, isa pa yan is yung language, of course. Sa pasyente, sa mga katrabaho, syempre you have to show that you are capable. So, okay naman yung naging transition ko sa work. Wala akong naging problema. Kasi hanggang ngayon, doon pa rin ako. So, ibig sabihin, I like where I work. Na hindi porket, probinsya, hindi na maganda. So, yun lang naman yun. Ang tip ko pa sa inyo coming here is kung maganda ang inyong employer, huwag na kayong mag-move, yung ganun. Kasi it's not a guarantee na kung mag-move kayo ay mahahanap nyo yung magandang employer. Pag NHS, okay lang, pero hindi mo alam kung sino yung mga katrabaho mo, di ba? So, ako, hindi na ako nag-move for 11 years. Same, people na I work with. Hanggang ngayon, yung doktor na ka-work ko, siya pa rin. So, we know each other na very well. And then, also, yung manager ko, we know each other. So, hindi na mahirap para sa akin nung nag-transition ako from being single to married person to mom. Kasi, alam na namin yung isa't isa. Kumbaga, kabisado na namin yung galawan ng isa't isa ba. So, very important yon if you are moving to a foreign country, no? Kung hindi mo talaga gusto kung saan ka ngayon, if you are in the UK now, and ayaw mo na talaga, I think kung hindi ka masaya, just move, no? Maghanap ka na ng ibang empleyado. Pero, iwi-weigh mo yung options mo. Ako kasi I have the option to move to the city. Pero sabi ko, pag mag-move ako sa city, anong buhay meron ako doon? Yun yung inisip ko. It's not always the money. For me kasi hindi naman ako sa totoo lang nape-pressure sa pera. Hindi ko alam kung dahil I don't know. Hindi ako na-drive ng pera as a person. Una, tinitingnan ko, masaya ba ako at the end of the day? Do I have that fulfillment sa trabaho? Nababayaran ko ba yung mga bills ko? Nakakapag-save ba ako? Ano ba yung goal ko? So, ang goal ko dito is makapag-save, makatulong sa magulang, maka-travel. Yun yung mga, una kong mga naging goal. And then, nung na-meet ko na si Andy, yung relationship naman, yung naging goal ko, may time ba ako sa kanya? Can I spend my weekend with him? Yes, we did. And kaya, nagtagal kami. And also, yung, anong tawag doon? So, nag-move na yung relationship namin. And then, we were thinking to go serious. And then, we were talking about family, about future goals, ganun na. So, I started talaga saving up a lot. Kasi alam ko na, pag ikakasal kami, madaming mga gastos, alam nyo yun. So, dito kami kinasal, guys. At ang kasal namin ay 50-50. Hindi naman mas madami kay Andy, mas konti sa akin. Yung kasal namin, 50-50 yon. Hindi yon 80-20. So, kung anong ginastos ni Andy sa kasal namin, ganun din yung gastos ko. And we talk about having a nice, memorable wedding. And then, bumili kami ng bahay on the same year ng kasal namin. Kasi pinapunta namin yung family ko dito, which is my parents, and yung mga kapatid ko.
tsaka yung pamangkin ko, for my wedding, for our wedding. So, sabi namin, we need to get the house. So, lucky enough, yun namang house is kay Andy, mas madami talaga ang deposit dito sa bahay. Kasi kailangan mo ng chunk of money to buy a house here in the UK. So, si Andy kasi, he's started, on the property ladder when he was young. And meron na siyang naipon na pang down sa bahay. So, meron na siyang naitabi dun sa kanyang mortgage previously. So, meron na siyang sariling mortgage bago kami nag-join here in this house kung saan kami ngayon. So, kaya naging medyo smooth din yung transition ko from single life, just me. I met my boyfriend, which is now my husband, and then now we have a family. So then this house is our own house. Mga kapwa Pinoy, if you are thinking to buy a house, and then kasi dito i-assess kayo, titignan yung salary nyo, titignan yung magkano yung income nyo, magkano din yung outgoings nyo, hindi lang yung income, yung outgoings din. Meron ba kayong sinusustentuhan? Meron ba kayong mga insurances? Financial, like your cars and stuff, or debt? Isa sa mga tanong namin doon, meron ba kayong mga utang? Which we don't. Ako, wala akong utang. To be honest, na binabayaran sa kahit na anong credit card. Wala. I remain debt-free. If I use my credit card, guys, I had to pay it full the next month. Ganun siya. To create my credit score. So, I have to pay that monthly. Kaya, hindi ako bumibili ng kung ano-ano through my credit card, no? Tapos, babayaran ko ng hulugan. Hindi. I have to, kung bibili ako ng something, alam ko na mababayaran ko siya next month. So, ganun yung naging atake ko. And I'm proud to say na hanggang ngayon, ang utang namin ay talaga namang itong bahay. Kasi, 25 years to pay ang bahay namin. But at least we're not renting and it's our own house. And ito yung tip na gusto kong i-share sa inyo. For example, ang affordability nyo is £500,000, let's say. Ang affordability nyong mag-asawa ay binigyan kayo ng bangko, okay, you can use £500,000 of amount of a house. You can borrow that from us. Ang natutunan ko, guys, sa asawa ko bilang siya ay talaga ng mga very frugal person. Huwag mong isasagad ang £500,000 na affordability mo. Kasi hindi mo alam what's around the corner in 3 years time. Okay? Afford mo pa ba yan? Hindi na? Or oo? Ganun lang yon. So, ang ginawa namin, instead of getting the £500,000, example lang, or £800,000 kung ganun kaganda ang income nyo. 500,000 na lang para mabilis mag-count. Ang affordability namin is £500,000, pero ang binili naming bahay ay is just amounting of £320,000. Meaning, ang monthly payment namin every month, hindi sagad. So, meaning meron kaming buffer to travel, to save, and also kung magbago man yung aming finances, hindi kami mahihirapan dahil hindi kami paycheck to paycheck. You know what I mean? Meron kaming buffer. For example, ang babayaran namin sa £500,000 every month would probably 2,300 per month. Pounds. Pero since hindi namin yon kinuha, ang babayaran na lang namin every month is £1,500 including the interest.
So, isang tip yun guys, na hindi porket binigyan kayo ng bangko ng ganito kadaming pwedeng utangin, isasagad nyo. Titignan nyo din yung future, no? Hindi porket afford nyo ngayon, afford nyo pa rin hanggang in 20 years time. Tignan nyo kung hanggang saan kayo. Maganda ang magkaroon ng malaking bahay. Alam mo yun, we dream of that. Pero naisip ko din nung at saka ito lang din yung parang available na maganda sa market during that time. And we really, really need to buy a house. Kasi papunta yung parents ko. So, wala kaming leisure, yung luxury of looking around. Kung nung nakita na namin tong bahay na to, maganda yung bahay, 3-bedroom house, maganda yung mga neighbors, mukhang tahimik yung place. Sabi ko kay Andy, eto na, huwag na tayong pumili-pili kasi mamaya makapili pa tayo ng hindi maganda. So, yun yung inano ko sa kanya. Sinabi ko kay Andy. Anyway, nag-agree naman kami pareho na we can afford this much, but we shouldn't be, pushing or stretching ourselves so much. Kasi, aanhin mo ang malaking bahay kung hindi ka na nag-e-enjoy, puro na lang bills ang dahilan ng pinagtatrabahuan mo, 'di ba? You're very lucky naman kung afford mo pa rin yung malaking bahay, and at the same time, you can do all these extra nice things like you can still save, you can still travel, you can still share your blessings. So, you're very blessed kung nandun ka sa ganong point, no? Pero yun lang, hindi porket malaki ang bahay, yun na yung dapat mong bilhin. And this house is, to be honest guys, perfect size for us. Inaano ko lang yung kitchen namin, pero baka we have to do something about the kitchen in the future, pero hindi pa ngayon kasi nung nagpa-quote kami baka aabutin din ng malaki-laking amount. So, anyway, yun yung mga tip ko sa mga Pinoy na baguhan dito sa UK, at saka yung mga single pa lang, no, mag-ipon talaga kayo ng pera. Kung single ka, wala ka pang asawa, wala ka pang anak, ipunin mo yung pera mo, wag mong masyadong pamigay. Kasi you will thank yourself in the future, no? Kung meron kang sinusustentuhan sa Philippines, like kapatid na nag-aaral, ako kasi I'm a product of that. Yung ate ko ang nagpaaral sa akin, which I'm really, really grateful. Tumulong ka hanggat kaya mo. Pero tutulong ka pagka nabayaran mo na yung sarili mo. Like for example, magtabi ka ng sayo. Wag yung puro sa kanila. At saka, ako, nahilig ako sa pagbili-bili-bili, pero yung asawa ko, tinuruan niya ako guys na wag masyadong magbili-bili ng kung ano-ano. So, katulad ngayon, umalis sila. Sabi ko, punta rin ako sa town. Tapos sabi ko, kaninang naliligo na ako, sabi ko, papupunta ako sa town. Naku, gagastos na naman ako. Kaya sabi ko, magpa-vlog na lang ako, magtitip na lang ako sa mga kapwa Pilipino na andito sa UK, or kaya papunta pa lang sa UK, or hindi lang sa UK, kung kahit saang lupalop ng mundo ka pupunta. You can apply this principle, these tips, kung sa Australia ka man pupunta, o kaya sa US, kung saang bansa. Importante talaga yung you look after yourself, and then also magkaroon ka ng strategy kung paano ka makakaipon ng pera, kasi at the end of the day, minsan ikaw lang din yung sarili mo yung makakatulong sa'yo. So, yun lang yung mga naisip ko na mga experiences and tips ko na gusto kong i-share dun sa mga young people na single pa,
marami pang energy, marami pang opportunities. So, strategy, tsaka minsan, isipin mo din kung sino yung dinidate mo. You have to you have to assess, guys. Hindi yung puro ka lang date, tignan mo din, ano bang future ko sa taong ito? Tip na yun, ha? Kung ano ba ang mapapala mo sa taong yan. Tignan mo din yung background niya. Kasi hindi lang puro mukha. Kailangan, din, marunong sa buhay. May diskarte. Matututo ka, hindi yung ikaw pa yung gagawa ng lahat para sa kanya. Yung mga ganon. So, sana, hopefully guys, nakatulong itong vlog na ito. Sit down vlog sa inyo. So, ang takeaway nyo, hindi na ako lumabas yung aso. Pumunta sa town, para na naman, gumastos. Hindi na. So, I stayed at home and stayed with my dog. Hello, lady. Halika. Gusto mo umakyat? Come. Jump. Ready, set, go! Ayun, guys. See you again in our next vlog. See you soon. Bye.